Hi guys! Another day, another drone. Meron tayong i-review na budget beginner drone. Lagi na lang may nahuhulog na drone Alright, eto siya. Si M108 Plus. Malaki to guys. And medyo mabigat din. So, samahan nyo ako sa unboxing nito. And after nun, paliliparin natin and tingnan natin ang performance niya sa labas. And yung mga features, tingnan din natin. Alright, bago natin simulan, magsha-shoutout muna tayo. Medyo matagal-tagal na akong hindi nakapag-shoutout, kaya naipon na yung mga shoutout ko ngayon. Shoutout, Lowed Mainit, si Jal Jamal, Jobas Basco, Grapi Moto, Ronil Subing, Tams Vlog, Vivian Rufino, Blessing Moto, Beast King, Marvin Babaw de Palubos, Jared Glenn La Rosa, Lux Arcadia, Lloyd Climaco, Catons Vlog, Jemski Mix TV, Arts with Aaron, Anime Killer, K-Boy TV, Zilid TV, Joshua Lorica, Van Gayares, Den Facts, Papa Roger TV, Eli John Zerna, Jerome Sano, Ray Braganza, Maitor Tambayan, Tian TV, Precious Axel, Daddy Jim TV, at kay Joseph Macaraig from Pila-Pila, Binaona, Rizal. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyo. And sa mga bago lang na hindi pa nakasubscribe, please do subscribe and hit the like button and hit the bell icon sa all para ma-notify ka sa susunod kong drone reviews. Maraming salamat guys sa mga solid ka-drone. Maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong panonood. And siguro by this time na ma-upload ko tong video na to, nasa 11k subscribers na tayo. Thank you mga idol. Ito na si M108 Plus. Meron siyang laser obstacle avoidance, intelligent aerial photography drone. Meron siyang 5.8 inch remote control with screen, and then ito yung universal remote. Obstacle avoidance function, waypoint flight, optical flow localization, brushless power, 3-axis gimbal, portrait focus, high definition pixels, one-click return. Alright, M108 Plus. Okay, buksan na natin. Alright, ang laki. May kalakihan yung kanyang bag. So, ibig sabihin, malaki yung drone. And possibly, yung controller din. Check muna natin yung bag. Alright, meron siyang hand carry bag. And merong lagayan ng strap. Okay, parang pwede siyang gawing backpack. Then, parang leather finish. Yung texture nitong case. And may extra pocket dito. Okay, buksan na natin. Okay. At natin itong accessories. Ito yung kanyang strap
Ayan, pwede natin gawing shoulder bag. Extra props. 4 na piraso. Merong screwdriver pang tanggal and pang kabit natin ng propellers. May extra screws din. Ayan, pag nawala natin yung screws. Meron siyang free na micro SD card. 32GB yung binigay. Micro SD card reader. Pwede yan. Type-C charging cable. Ito yung kanyang user manual. M108 Plus. Chinese yung nasa unahan. Then, ayan. English yung sumunod. Then, ito meron siyang app. Scan lang natin yan para ma-download natin yung app. Okay, dalawa din yung kanyang pwedeng gamitin na app. LW Pro and LW Fly. Scan lang natin yung QR code para makuha natin agad yung app. Pwede siya sa iOS and Android. So, ito para dun sa no display na na remote. Dun sa pinaka-controller nito, hindi na natin kailangan. Kasi meron na yung screen. Yon, ang laki nga nung drone, guys. Ayan. Halos isang dangkal. Okay, check muna natin yung battery. Rated capacity 8000 mAh. Rated voltage 7.6 volts. Max charge voltage 5 volts. Okay, ito yung kanyang connector pins para dun sa drone. And then Type-C na yung charging port. Tapos meron siyang ilaw dito, indicator na kapag nagcha-charge, kulay pula. Then kapag full charge na, mamamatay na yung ilaw. Alright, wala siyang indicator na power indicator, wala. Charging time is 3 hours to 5 hours. Medyo malaki yung capacity kaya matagal yung charging time. And dalawa na nga pala itong batteries. Next, yung kanyang obstacle avoidance sensor. Yun. Laser na yung ginamit dito. Laser obstacle avoidance. Yan, 360 yan. Umilingon-lingon yan para mag-detect ng obstacle. Subukan natin yan sa flight test. Okay, sa controller naman tayo. Alright, ayan, medyo malaki yung controller, guys. Check muna natin itong mga buttons. Okay, ito yung power button. GPS on and off. Gyro calibration and compass calibration. And ito yung para sa kanyang obstacle avoidance sensor at headless mode. And then return to home button. Ito yung kanyang joystick. And andito yung kanyang indicator kapag naka-on na yung controller. Then dito sa taas, ito yung kanyang antenna. Check natin kung real antenna ito. Ayun, may wire. And pati sa kabila, meron ding wire. So, real antenna ito, guys. Kaya pag magpapalipad tayo, itataas natin to para makuha natin yung maximum range nitong controller sa drone. Dito naman sa top left ay yung kanyang speed adjust, speed minus, and speed plus. Meron nga pala itong tatlong speeds. Then sa kabila naman is yung kanyang camera tilt. Down and up. Okay, sa gilid wala na. Dito sa left side ay ang kanyang charging port Type-C. And dito sa ilalim yung kanyang TF card slot.
Okay, meron din siyang free na 8GB micro SD card. Okay, sa likod. Okay, wala na. Ito nga palang controller natin is powered by LiPo battery. Rechargeable na siya. Hindi na natin kailangang magkabit ng extra battery. Okay, turn on natin. Ito, yung kanyang button is short press and long press para mag-on yung controller. Yan. Iilaw tong indicator dito. And antayin natin lumabas. Ayan, lumabas na yung kanyang fly up. Merong Chinese language tsaka English. Click natin tong English. Ito nga palang screen ito guys ay touch screen. Malinaw yung screen. Kaya siguro kahit sa umaga is kita natin to. Maliwanag. Okay, dito sa screen meron siyang flight logs, album, at saka GoFly. Dito sa flight logs, yan, makita natin yung flight history natin. Meron yung date, mileage, duration, at saka yung height. And meron siyang find drone. Ito, kailangan daw i-scan yung QR code para makita natin yung drone. And, ayan, meron siyang download log. Next, yung album. Okay, since wala pa tayong video and photo, dito natin makikita yung nakuna natin na pictures and videos. Itong nasa unahan is yung recorded dito sa kanyang TF card. Then, ito naman dun sa SD card ng drone. Okay, wala pang laman. So, exit tayo dyan. Then, ito yung GoFly. Ito yung pinaka-fly up. Okay, wala pa tayong connection sa drone. Okay, check natin tong fly up. Dito makita yung message kung connected na yung controller sa drone. And dito yung battery level ng controller. GPS. Then dito yung battery ng drone. And ito yung settings. Then dito yung camera and video selection. Then ito yung ating picture button or video record button. Dito sa baba, pwede tayo mag-select kung anong gagamitin nating micro SD card. Kung SD card ng drone or SD card nitong controller. Then dito sa kabila, yung kanyang telemetry. Ayan, dyan, nandyan yung height, distance, vertical speed, at saka directional speed. Dito yung quick shot menu. Meron tayong rocket, up, away, orbit. And ito flip screen or flip camera. Hindi naman natin yung kailangan. Then, meron tayong return to home dito sa display natin. Then sa settings, okay, meron dyang beginner mode setting. Ayan, i-on lang natin yan para ang max distance ay nasa 30 meters lang, max altitude ay 20 meters. And pag in-off natin yan, pwede nating max distance is 5,000 meters. Max altitude is 120. Okay, pwede mong itaas pero merong prompt. May warning siya. So, hanggang 120 lang kasi talaga ang required height ayon sa aviation rules. Then, may screen brightness. Ayan, pwede nating i-adjust. Then, pag tapos na tayo mag-set dyan, save lang natin. Then, dito yung calibrate, compass calibration and gyro calibration. And meron tong message yan, image transmission version, drone version, relay version. And pwede yata tayo pamili dito ng frequency kung anong gagamitin natin para mas malakas yung transmission from drone to controller. Then, other settings, meron siyang unit,
inch miles per hour, metric meters per second, metric kilometers per hour. Meron din siyang guidelines. Kung gusto natin lagyan ng guidelines yung screen. Then may English language and Chinese. And select time zone. Connect phone. Okay, wala na. Ayan, balik na tayo sa screen. Then ito yung exit button. Itong joystick knob, ayan, nakatusok lang siya. Hindi siya ini-screw. And wala din tayong lagayan dito. Pwede sana nating itabi yung knob. So wala tayong lagayan. Power off, long press. Sa draw naman tayo. Oh. Nice, malaki. Malaki ito, guys. Ang laki din ng motors. Okay, inspect muna natin dito sa side. Kanyang model M108 Plus. Tapos ito, meron siyang headlight. Then alam ko may ilaw din dito yan eh. Then dito sa arms, meron dito. Right, sa likod din, meron din. Oh, I mean front arm pala yun. Front arms, then rear arms, may ilaw. Ito yung kanyang gimbal cover or camera cover. Ano to? Fake sensor. Ito yung may camera sa optical flow. Hindi ko alam kung may camera din yan. Tingnan na lang natin yan sa flight test. Alright. Ganyang battery slot. Try natin ikabit ang battery. Yan. Then dito sa taas yung kanyang power on button. Tapos dito yung obstacle avoidance sensor. Yan, i-clip lang natin yan dyan. I-match lang natin yung terminal dito. Okay, yan. Ganun lang. Nakabit na siya. Fold natin ang arms. Wow, ang laki. Ang laki talaga niya, guys. Parang mas malaki pa kay kay F22S. Ayan niya siya pag unfolded. Tanggalin natin yung gimbal cover. Yun. Okay, ito yung kanyang camera. Ang camera niya, guys, is 1080p lang. Meron tong 3-axis gimbal. Yan. And side to side. 3-axis gimbal with AIS. Ayan, nakasulat na. Then, ito nga pala yung kanyang SD card slot. Ayan, meron siya SD card slot. Alright. M108 Plus. Ito, design lang to. Parang may grill. Okay, try natin power on. Yun, nag-music. And umilaw siya. Then sa likod, yan, may ilaw din. Pula. Okay, kailangan natin ibaba. Para mag-initialize yung gyro. Yun. So, blinking green and blinking red sa likod. Ibig sabihin, kailangan pang i-pair natin yung drone sa controller. Okay, nag-pair na yung drone sa controller. Siguro mag-aantay lang tayo ng mga usually 30 to 40 seconds para mag-connect silang dalawa. Yun. Pag tumunog na yon, magiging solid green light and
blinking red light yung likod. Ibig sabihin mag-aantay na lang siya ng GPS signal. Okay, yan yung quality guys. Yan yung quality ng camera. 1080p. Alright, i-test naman natin yung kanyang timbang. Isara ko lang muna yung kanyang arms para madali natin siyang matimbang. Okay, kasama na yung battery and yung obstacle avoidance sensor. Timbangin natin. 501 grams. Okay, medyo mabigat siya, no? So, sa ibang countries, kailangan nating i-register to. Pero dito sa atin sa Pilipinas, hindi na kailangan. So, tanggalin natin yung obstacle avoidance sensor. Gano kaya ang binawas sa timbang? 485 grams. Sama natin naman yung takip. 486 grams. So, ano pa ang gagawin natin kundi i-flight test na natin to sa labas. Tingnan natin yung kanyang performance. M108 Plus with touchscreen remote. Okay, let's go! Okay, test out na natin si M108 Plus. Samahan niyo ako. Tanggalin muna natin yung gimbal cover bago natin i-power on. Make sure natin yung battery ay nakaklip. Okay, check muna natin yung ating mga kailangan dito sa drone bago natin paliparin. Yon, yung SD card. Yan. Huwag natin kakalimutan. Power on natin, long press. Okay. Tutunog siya. Yan. And hintayin natin mag-initialize yung gimbal. Then, power on natin yung controller, short press, and long press. Ayan, hintayin natin na mag-connect. Mag-bind yung drone sa controller. Okay guys, pagka sobrang liwanag ng araw, hindi natin masyadong makikita itong screen, pero maliwanag siya. Kailangan lang nating cover. Yon, nag double beep, ibig sabihin connected na yung drone. And nag beep ng isa, naka-connect na siya sa satellites. Okay, go fly. So guys, yung quality ng video dito sa screen. And wala nga pala tayong screen record. Okay. Guys, ito yung quality ng camera. Ilalagay ko dyan sa screen yung kanyang resolution and kung ilang FPS. Yan, pwede pala tayong mamili nung storage. Okay, compass calibration muna tayo. Ikot natin hanggang mag-beep. Then, downwards or vertical position. Okay.
After nun, gyro calibration. Magbiblink ng mabilis. Then, ayan, nag-beep, tumigil na. Para ma-arm yung motors, both sticks outwards, down. Then, pwede na tayo mag-take off pag kinalabit natin pataas itong joystick. Okay guys, subukan naman natin yung max height nito at saka yung gaano kalayo, distance. Wala tayong screen record, so dito lang tayo sa may controller. Okay guys, maximum ay 120. Yan yung safe height na kailangan natin. So hindi tayo pwede lumampas dyan kasi delikado na. Okay, 137 siya pero nakaset lang sa 120. Okay. Speed 3 tayo. Ayan. Forward. Pansin nyo ba guys, kita yung propellers niya. Kapag nagpo-forward lang, ayan, nakikita yung propellers. Ibig sabihin na abot ng camera yung propellers dahil sobrang wide nung camera. Tingnan natin kung gaano kalayo. Ayan, distance natin ay 1,700, 1,800. 2,000. 2,400. 2,500. 2,600. 2,700. Meron pa rin tayong FPV video feed. 2,900, 3K, 3,000 meters. .38. So meron pa rin tayo FPV signal. 4,000 na. 4,200. Ayan, choppy na ang ating FPV. 4,000 for 4,500. So wala na tayong signal guys. So yun, max out na siya. Ayun, umabante pa. 4,800. 4,900. Kaya pa ba? 4,900. So, ayaw na. 5,000. Wala na. So, pabalikin na natin guys. Ito, kita ba? 5,000. Dito, ayan. 5,000.
So, return to home na tayo. Okay. Hitin natin yung return to home button. Alright, pabalik na siya. Ayan, nasa 3,600. So, pag bumabalik siya guys, paatras. And nagbi-beep-beep yung controller para malaman natin na nagre-return to home yung drone. Ang speed natin pabalik is 6.9 meters per second. And medyo mahangin ng konti ngayon. Okay, 1,000 meters. Alright, ayun na siya. Ayun na guys, nakabalik na siya. 5,000 meters ang inabot ng kanyang distance. Okay, kinancel ko na yung auto RTH. Okay, pababain muna natin and subukan natin yung mga quick shots. Subukan natin yung quick shots. Meron siyang ito, rocket, up away at saka orbit. Subukan muna natin yung up away. Stop natin yung recording. Ayaw niya nang naka-on. Start. Yan o, maatras siya. Papalayo. And papataas. Very nice. Lumayo siya ng 65 meters or 70. 74. And after niya gawin yon, bumalik na siya. Then nag-auto record din. Alright, bumalik din siya kung saan siya nagsimula. Subukan naman natin yung rocket. Bababa ko yung gimbal. Yan. Rocket. Start. Yan. Ganda guys. Makit siya ng 13, ayan, 38, 40, 50 meters, 60, 70. So yun yung parang pinaka default niya, 70 meters height. Yung kanyang fly rocket. Parang naka-default na 70 meters yung yung mga quick shots. Alright, ayan, bumalik din siya.
Taas tayo konti. Try natin yung orbit move. Taas natin na walang tatamaan na Okay, tumalikod siya and ayan, umikot na siya. So wala siyang adjustment dito sa controls or sa screen. Dito lang sa joystick, yung right joystick. Para lumayo or lumaki yung orbit niya, tataas lang natin to. Yon. So ayan, lumaki na yung orbit niya. Max radius niya guys ay 40 meters. So kapag gagawin nyo tong quick shot na to, titignan nyo kung merong matataas na puno kasi baka masabit. And sa orbit mode, kailangan i-press mo pa yung record button para mag-record siya. Unlike sa dalawang quick shots kanina, automatic na magre-record na siya. Alright, exit na tayo dyan. Exit. Take tayo ng photos. Test natin mababa yung speed 1. Ayan, speed 1 guys. Speed 2, double beep sa controller. Then speed 3. Medyo mabagal yung yaw speed. Okay guys, low battery na siya. Babain na natin.
Tingnan natin yung accuracy ng ano, RTH. Okay, auto RTH. Mangat siya ng 20 meters. Yan, umatras and okay, tumapat doon sa ating take-off point. Alright, dahan-dahan siya bumababa. Nag-pause saglit. And pwede natin kontrolin to guys ha. Kung hindi siya tatapat, pwede natin kontrolin. Alright. Almost. Dead on the spot oh. Dead on the spot. Almost spot on sa take-off point. Konti lang. Okay guys, subukan naman natin yung obstacle avoidance niya and yung wind resistance na rin. Ayan, medyo bumubuga ang hangin. Tignan natin kung kakayanin niya. Okay, para nga pala ma-activate yung obstacle avoidance, long press natin itong button na to. Okay. And makikita natin na gumagalaw yung head or yung pinaka obstacle avoidance sensor. Ayan, kung saan natin papuntahin yung drone, doon din bumabaling yung obstacle avoidance sensor. Ayan, medyo bumubuga yung hangin. Tingnan natin kung madedetect niya yung puno. Alright. Ayan, mga ano siya. Siguro mga 5 meters dun sa puno. So, ayaw niya mag-forward. Ayan. And then, nagwa-warning siya. Nagbi-beep. Sideways naman. Okay, ganun din. So, patalikod. Alright, working yung ating obstacle avoidance sensor kahit maaraw. Gumagana. Alright, medyo bumubuga ang hangin. Tingnan natin yung kanyang wind resistance. Kuna mo yung puno, Mr. Cameraman. Ayan, mahangin, guys. Medyo umatras-atras siya.
Okay, nasa speed 1 lang tayo. Kayang-kaya. Yun, tumatagilid guys. Sabihin, binubuga siya ng hangin. Binubugahan siya ng hangin. Okay, speed 3. Speed 3. Against the wind. Okay, yan. Against the wind. Speed 3. And pabalik. Okay guys, ano masasabi niyo sa drone na to? Tama lang ba to for beginners? And ayan, gumana yung ating obstacle avoidance sensor. And yung wind resistance niya, malakas din. So siguro mga level 5 wind resistance. Bukod dun sa mga quick shots, wala lang siyang GPS follow. Hindi ko alam kung meron ito or wala. Kasi walang nakalagay sa manual. And dito wala akong makitang button. So ano sa palagay nyo guys? Sulit na ba tong si M108 Plus sa presyo niyang 11,000 to 13,000 plus? Meron itong 3-axis gimbal, HD camera, 25 minutes of flight time, brushless motors, merong obstacle avoidance sensor, and itong controller niya ay meron ng screen, and meron na rin siyang repeater. Kaya malayo-layo din ang inaabot nito. Comment nyo lang dyan sa comment section kung sulit na ba to. Okay, maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon sa all para ma-notify ka sa susunod kong drone review. Maraming salamat. This is Tech DIY. Until next drone review. Bye-bye!